Panalo tayo mga kababayan. Very successful yung naging pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa India. Ako po pala si Dante Maravillas. Dito po tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Paganda ng paganda ang magiging buhay nating mga mamamayang Filipino sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos na napakasipag. Pauwi na siya mga kababayan sa 5-day visit sa India, kung saan, ang sabi dito sa balita, ang Pilipinas at India mga kababayan nakapagpirma ng 18 business deals. Ang deals which cover the areas of energy, education, business process, outsourcing, manufacturing, health, digital services, and information technology were presented during the Philippine-India Business Forum sa Bengaluru kahapon. Sabi po dito sa balita ng One News, yung agreements include the Memorandum of Understanding or MOU among Basis Conversion Development Authority, Global Heavy Equipment and Construction Corporation, ATD Waste to Energy Corporation, and UTAM Energy Limited or UTAM Energy Limited for the development of waste to energy facility, letter of intent of Capgemini Philippines to establish a digital academy in partnership with local academic institutions, LOI of Carilon Global Solutions Philippines to expand operations in Philippine IT BPO, information technology, healthcare sector, MOU between the Philippine Economic Zone Authority and Genpac Services LLC para makapag-explore ng expansion ng Genpac's operations in the Philippines. MOU between the PESA and Vero Metals to support the Vero Metals expansion of precision sheet metal manufacturing in the Philippines. LOI of Coast Plus Incorporated to expand Philippine operations using new fuel cell technology, MOU between Now Corporation and Tata Consultancy Services to explore the development and expansion of digital services in the Philippines, LOI of Hinwa Global Solutions Limited to expand customer experience in business process management o BPM operations in the Philippines, and LOI of Infosys BPM to expand BPM operations in support digital skills development. Grabe po, panalong panalo. Ito pa lang na waste to energy facility mga kababayan, laking tulong ito sa pag-manage ng ating solid waste. Problema natin yung solid waste disposal mga kababayan. Pero ngayon, with that agreement, with that deals, masosolve na mga kababayan yung mga problema natin sa basura rito. Mako-convert pa from waste to energy. O di ba? Kasi may mga existing technology na po. And sa India, mayroon po na ganon. Kaya tuwang-tuwa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Very fruitful ang naging pagbisita niya sa India. Also signed were the LOI of Ison Tower Limited Incorporated to construct telecommunication towers in the Philippines. MOU between Makilala Mining Company Incorporated and Kiri Industries Limited to explore the development of copper smelter in refinery in the Philippines. MOU between Dr. Lloyd Balahadja and Czech Digital Private Limited to introduce digital payment platforms, e-wallets, and financial services. MOU between Dr. Lloyd Balahadja and Doctora Group or DRA Group India to develop Grade A commercial office spaces in the Philippines. MOU between Dr. Lloyd Bahadja and PIBEAM Labs to establish renewable energy, last mile delivery operations in the Philippines. LOI of Nephroplus to expand dialysis center projects and healthcare services for chronic kidney disease. LOI ng Shearwater Health Advisors Incorporated to expand clinical processing outsourcing in the Philippines. MOU between Asia Defense and Firepower Corporation
and SMPP Limited to pursue and execute defense-related projects, and LOI of Southernland Global Services to establish an AI Artificial Intelligence Academy for training in AI, Gen AI, and Agentic AI. So sabi dito sa balita ng One News, we have vigorously pursued critical structural reforms that make the Philippines a more attractive and more reliable destination for capital, for technology, and for talent, sabi po ng ating Pangulong Bongbong during the forum. To our esteemed Indian partners, I want to assure you that the Philippine government stands ready to embrace your investments with open arms and with continuing unwavering support. Paganda ng paganda po ang buhay sa bagong Pilipinas. Ang kailangan lang natin po, tulong-tulong po tayo sa pagpaganda ng ating bansa, hindi yung paninira. Baguhin na natin ang ating pag-ugali, ang ating pag-iisip, ang ating mindset para umasenso sa buhay. Hindi puro negativities, mga kababayan. Walang maitutulong yan para sa pag-unlad ng ating bansa. Pakinggan natin mga kababayan si Yusek Claire Castro sa kanyang mga updates. Agreements signed. Friendships deepened. Ito ang first full day ng Pangulo sa India at ito ang recap na dapat niyo mapanood. Unang-una sa itinerary, isang mainit na welcome para kay Pangulong Marcos Jr. mula kina Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi. At ito ay sinundan ng isang solemn moment honoring Mahatma Gandhi. Hindi lang to hanggang handshake ha. PBBM sat down with Indian Prime Minister Modi para pag-usapan ang mas matibay na ugnayan ng Pilipinas at India. From digital cooperation Puro trabaho to lang healthcare yung and ating trade. Pangulo. 13 agreements. Yes, 13. Lahat yan pabor sa Pilipinas. Partikular Very na good. nakatuon ang mga kasunduan sa defense and maritime cooperation, legal assistance, science and technology, digital innovation, space cooperation, tourism, at cultural exchange. O, diba? Kasama din dito ang pagbibigay ng visa-free sa mga Indian nationals na nais bumisita sa Pilipinas. Nagpapasalamat din si Pangulong Marcos Jr. kay Prime Minister Modi para sa visa-free of charge scheme para sa mga Pilipino na nais bumisita sa India. Sa pagtatapos ng presentation of agreement, nasaksihan din ni President Marcos Jr. at Prime Minister Modi ang virtual release ng postal stamps commemorating the 75th anniversary ng India-Philippines diplomatic relations. Nagkaroon ng special na pagpupulong si Pangulong Marcos kay Sri Jagat Prakash Nada, Minister of Health ng India at Chair ng Bharatiya Janata Party, ang pinakamalaking partido sa bansa. Sa talakayan, tinutukan ang mga inisyatibong magpapalalim sa health cooperation ng Pilipinas at India, kasama ang Department of Health, Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa India. Gabi na, pero patuloy ang pagtitibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Sa Rashtrapati Bhawan, formal na nagharap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian President Draupadi Murmu. Isang makasaysayang pagpupulong sa pagitan ng dalawang leader na parehong layunin, mas maunlad, mas matatag na kinabukasan para sa kanilang mga mamamayan. Isang araw ng diplomasya ang may konkretong bunga para sa trabaho, teknolohiya at kinabukasan para sa mga Pilipino. Follow us for more updates as we move from New Delhi to Bengaluru. Di ba, mga kababayan? Lalo lumakas yung diplomatic ties ng Pilipinas at ng India. Yung mga Indiano, mga kababayan, close friends natin dito. And in fact, yung mga kapos sa kapital dito sa atin, laking tulong yung mga Bombay. Alam na ninyo. Di ba? Kaya lalong pinalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ugnayan ng Pilipinas at ng India. At maganda sa mga Indiano po, sa India, hindi nila iniintensyonan. Wala silang interes sa West Philippine Sea. Kumbaga pumunta rito sila sa Pilipinas para magpautang. Matulungan. Makikita ninyo mga Bombay, kung saan-saang barangay, nakamotor lang. Yung iba naglalako ng kumot, kung ano-anong paninda, pinapautang nila. Yung iba pera mismo yung pinapautang sa mga maliliit na tindahan.
Kaya, mahal na mahal. May neighbor kami dati na Indiano dito. Kaya lang lumipat ng province. Naging estudyante pa ng anak ko. Di ba? Mga mababait ang mga Indians, mga kababayan. Friendly sila. At ang importante, hindi iniintensyonan yung ating territory. Ito pa. Mula New Delhi hanggang Bengaluru, iisa ang bitbit ng Pangulo. Makapagbukas ng oportunidad sa mga negosyo, teknolohiya, at serbisyong direktang mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Let's take a look at how Days 3 and 4 Galing ni Yossi unfolded Clem. sa New Delhi. Reporter na Pinangunahan reporter. ni PBBM ang CEO Roundtable kasama ang mga top Indian business leaders. Tinalakay ang partnerships sa automotive, EVs, pharma, manufacturing at digital services. Lahat pabor sa mas inklusibo at sustainable na ekonomiya. Sa hiwalay na pulong, nagpahayag ang GMR Group ng interes sa ating Build Better More agenda, kabilang ang Sangli Project at mga regional airports. Isang malinaw na pahiwatig, naniniwala sila sa potensyal ng Pilipinas. Sa panayam ni PBBM sa first post, tiniyak niya ang layunin ng pagbisita. Isang konkretong strategic partnership sa pagitan ng India at Pilipinas. Isang bagong yugto ito ng mas malalim na kooperasyon sa larangan ng teknolohiya, depensa at ekonomiya. Sa kanyang foreign policy address, binigyan diin ni PBBM ang papel ng Pilipinas at India bilang magkatuwang sa pagtataguyod ng isang Indo-Pacific na malaya, bukas at nakabatay sa patakaran. Aniya, ang tunay na lakas ng mga middle powers ay nasa kakayahang bumuo ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Pagdating sa Bengaluru, agad idinaos ang Philippines-India Business Forum kung saan hinighlight ni PBBM ang tuloy-tuloy na momentum ng Philippines-India trade ties. Ipinakita rin sa forum ang interes ng mga Indian industry leaders sa Pilipinas. Mula IT-PBM hanggang healthcare at infrastructure, patunay na kinikilala tayo bilang isang long-term partner sa rehiyon. Sunod-sunod ang one-on-one meetings ni PBBM sa Bengaluru kasama ang ilan mga pinakamalalaking kumpanya sa India. Tata Consultancy Services reiterated its strong interest to support the Philippines' digital goals and expand its operations. Isom Tower shared its vision to bring in substantial investments, lalo na sa digital infrastructure, BPO, renewable energy, insurance, health at iba pa, bilang suporta sa long-term development goals ng Pilipinas. Nefroplus explored deeper collaboration to expand access to patient-centered renal care. Hindua Group reaffirmed its interest in supporting the Philippines' digital transformation while recognizing its long-standing presence in IT-PBM. Lahat ng ito para sa mas inklusibo at makabagong pag-unlad ng bansa. Bilang pagbati at pagtanaw ng respeto, isang formal dinner ang inihain ng Karnataka Governor. Simbolo ito ng malalim at pangmatagalang pagkakaibigan ng India at Pilipinas. Sa pagtatapos ng state visit ng ating Pangulo sa India, uuwi siyang daladala ang mga kasunduang maghahatid ng maraming trabaho, serbisyo at kumpiyansa para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw, bagong Pilipinas. Di ba, mga kababayan? Tulong-tulong para sa pagsulong ng bagong Pilipinas. Yun dapat na ginagawa natin para sa bawat pamilya, para sa ating mga anak. So yun po yung short video natin dito sa ating podcast. Mga kababayan, Life with Auntie M. Brought to you by I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto na mag-try nito na napakasarap at napaka-healthy, mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad ng endorser nito, mga kababayan, na si cancer survivor actress Maritoni Fernandez. Try po ninyo. Mag-message lang po kayo sa amin. Yung mga gustong magnegosyo po, magpa-orient kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. So laging tatandaan natin, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.